Alright mga ka-good news, ngayon ay Good Friday. At sa mga panahong ito, may mga nakikita tayo na nagpapapako sa krus, nagpapahampas, nagsasagawa ng penitensya. Pero ang tanong, tama ba ito at ito ba ang gusto ng Diyos? Let's answer this directly, biblically, at malinaw. Tara, pag-usapan natin yan. Una, ano ba talaga ang penitensya at sapat na ba ito sa kasalanan? Mga ka-good news, ang penitensya ay ginagawa ng iba bilang paraan ng pagbawi sa kasalanan, paraan ng pagbayad sa Diyos at pagpapahirap sa sarili bilang act of repentance. Kaya may mga tao naghahampas, nagsasakripisyo ng katawan o nagpapakasakit. Pero linawin natin ito, kapag ang penitensya ay ginagawang paraan para bayaran ng kasalanan, hindi ito biblical na paraan. Sa Hebrews chapter 10 verse 10 ang sabi, sa pamamagitan ng paghahandog ni Kristo, tayo pinabanal, minsan magpakailanman. Ibig sabihin, once and for all, tapos na ang bayad sa kasalanan. Hindi na ito uulitin. Hindi mo na kinakailangan dagdagan. Kaya kung iniisip ng taong kinakailangan kong saktan ng aking sarili para mapatawad, hindi niya nauunawaan ang ginawa ni Kristo. Pangalawa, ang tunay na repentance ay hindi panlabas, kundi panloob. Sa Joel chapter 2 verse 13 ang sabi, punitin ninyo ang inyong puso at hindi ang inyong kasuotan. Mga ka-good news, hindi hinahanap ng Diyos ang sugat sa katawan, ritual o panlabas na pagpapakita. Ang hinahanap niya ay pusong nagsisisi. True repentance is turning away from sin, turning to God, at pagbabago ng buhay. Hindi ito performance, kundi transformation. Pangatlo, ang kaligtasan ay biyaya, hindi bayad ng tao. Sa Ephesians chapter 2 verses 8 hanggang 9 ang sabi, sa biyaya kayo'y naligtas, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ka-good news, kahit anong gawin mo, magdusa, magsakripisyo, saktan ang iyong sarili, hindi nito mabibili ang kaligtasan. Bakit? Dahil si Jesus na ang nagbayad. So malinaw, ang pagpapahirap sa sarili para bayaran ng kasalanan ay hindi ang biblical na paraan ng pagharap sa kasalanan. Hindi mo kinakailangan saktan ang sarili mo dahil sapat na ang ginawa ni Kristo sa krus. The cross is enough. Kaya mga ka-good news, ngayong Good Friday, huwag mong subukan bayaran ng kasalanan mo. Lumapit ka kay Kristo in repentance and faith. Tanggapin mo ang bayad niya para sa iyo. Sa John chapter 19 verse 30 ang sabi, it is finished. Tapos na, bayad na. The good news, don't punish yourself for your sin. Trust the one who already paid for it. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.